Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga po, ICI nagsalita na po. Itinuro na po kung sino ang mastermind sa likod ng flood control scandal mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin at subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at palagi po nating hinihiling sa inyo 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so eto mga babayan, no? Kayo po ba? No? Ay talaga namang nag-aantay na malaman kung sino ang mastermind sa likod, no, ng mga kickbackan diyan po sa mga flood control. Okay, so eto po mga babayan. Kung kayo po, no, ay napapaisip din kung sino ang mastermind, abay eto na po. Inilabas na po, nagsalita na ang ICI mga kababayan. Eto po, ICI Interim Report ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo, utak ng kickback sa flood scam. Nako po. Sino ba tong si Bernardo? Di ba? Yan yung inilagay, no? Ni Bongo, kung di ako nagkakamali, dyan po sa DPWH. Diba? At nakikita naman natin dun sa mga reports, no? Dun sa mga, ano tawag natin dito? Hearing sa Senate, 'di ba? Umamin nga rin siya, 'di ba? At makikita natin parang lumalabas siya talaga yung fixer mga kababayan. Ito po yung balita, no? Pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo bilang Central Operator na nagkokonekta sa mga engineer, kontratista at ilang mambabatas na umano'y nakinabang sa bilyon-bilyong pondo para sa mga flood control projects sa loob ng 4 na taon. Diba? Sabi sa inyo parang siya yung naging siya yung naging tulay. No, parang siya yung naging fixer. Mga babayan. No, netong mga contractor, engineer, no, at ang mga politiko, no, imposible namang wala rin to si Bernardong kickback. Di ba? Maniniwala kayo na walang kickback si Bernardo at yung mga nasa likod niyan? Imposible naman ata yun, di ba? Ayon sa ulat ng bilyonaryo, sa Independent Commission for Infrastructure Interim Report na ipinadala sa Office of the Ombudsman, si Bernardo ang tagapagpaikot ng buong kickback network. No? Pag sinabi mong kickback network, mga babayan, malawak po talaga. No? Kasi network yan. No? Hindi lang po sa isang lugar. Kaya makikita natin itong mga flood control projects, ng mga ghost project, mga babayan, ay matatagpuan natin sa buong bansa. Diba? Siya yung kickback network ko, siya yung tagapagpaikot. No? Lalo na sa kanyang sariling lalawigan sa Bulacan. Kaya pala doon maraming ghost project ang tinaguriang sentro ng multi-bilyong pisong ghost flood control projects, mga babayan. Doon niya na talaga isinetralize. Diba? Central Operator umano, si Bernardo, na siyang nag-uugnay sa pagitan ng mga engineer, contractor at mga mambabatas na sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na di umano'y nagpakasasa sa bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa flood control. Yari, si Jinggoy tsaka si Villanueva. Natuklasan na ICI na nagdemand ang mga mambabatas at si Bernardo ng fixed SOP
mula sa mga kontraktor o district engineer kapalit ng pagtutulak ng mga proyekto sa national budget sa deliberasyon ng Kongreso. Karaniwan umanong nasa 20 to 30% ng kabuuang pondo ng proyekto ang SOP. No? SOP, may lagay, padulas. No? Under the table, mga kababayan. Kapag nailista at napondohan na ang bahagi ng pondo ay ibinabalik bilang kickback direkta sa kanila o ipinapadaan sa mga tagapamagitan. Ayon sa ICI, 10% ng kickback ay ibinibigay sa pag-aproba ng NEP, National Expenditure Program, at karagdagang 15% naman sa pagpasa ng General Appropriations Act. Kaya umabot sa 25% ang napupunta sa proponent. No? Yun napupunta daw di umano dito kay Joel Villanueva, kay Jingoy Estrada, Bong Revilla at kung sino-sino pang mga politiko na nadadawit dito po sa flood control project, mga babayan. Di ba? Kung direktang isinama ang proyekto sa GAA, ang buong 25% ay ibinibigay kaagad sa simula. Grabe, no? Hindi pa nag-uumpisa yung proyekto, hindi pa tapos yung proyekto, nakuha na kaagad yung komisyon. At hindi. No, kailangan safety muna, komisyon muna. No? Pag na-release namin, komisyon kaagad. Karaniwang ina-advance umano ng mga kontratista ang halagang ito kung masiguro ang pagkapanalo sa kontrata. No, ibig sabihin, advance payment para sa sa komisyon. Para makakuha mo yung proyekto sa DPWH, para siguradong may project ka, ay abono ka muna, 25%. Oh. Kung 500 million yan, mga babayan, 125 million. No? Ang 25%. Ganong kalaki. No? 125 million kagad ang i-release mo. Diba, mga babayan? Pero wala ka pang project na hawak. Pero sigurado, makukuha mo yung project. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng ghost project dahil baka hindi nasasapat yung pera. At the same time, nagkakaroon ng mga substandard na project. Diba? Kasi kulang yung budget eh. Oh, sa madaling sabi, nagsimula umano ang korupsyon sa yugto palamang ng pagbabudget, hindi sa bidding. Pero sa bidding, nagkakaroon din ng dayaan, mga babayan. Diba? Kasi kagaya ng nangyari kila Diskaya. Diba? Halos lahat ng kumpanya, sila lang yung nagbibidding. Kasi transparency din. Diba? Parang niloloko lang nila yung sarili nila. Parang humarap sa salamin, no? Tapos kinalaban niya yung sarili niya. Oh. At ang mga proyekto ay pinipili hindi batay sa kalidad o pangangailangan ng publiko, kundi kung sino ang may kakayahang magbayad upang maisama ito sa budget na siyang dahilan umano kung bakit maraming proyekto sa Bulacan ang naging ghost o substandard. So, ibig sabihin dito, mga babayan, no, wala silang pakialam talaga. No? Sa taong bayan, wala silang pakialam kung makikinabang ba ang publiko dyan. Ang importante, kikita sila, mga babayan. Wala kami pakialam sa inyo. Importante, kumita kami. Sabi pa ng ICI, ang matagal na relasyon ni Bernardo kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, nagsimula pa noong magkatrabaho sila sa 2nd District Engineering Office ng Laguna noong 1997, ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na kontrol sa access at alokasyon. Di ba? Dahil sa nabunyag na flood control scam, sinibak sa pwesto ang mga engineer sa DPWH Bulacan, kabilang dito si Alcantara, Hernandez at JP Mendoza. Okay? Pero ito namang si Alcantara, mga kababayan, ay iba rin, no, yung kanyang kwento, mga kababayan, dahil no, ang tinuturo naman na neto nga si Alcantara ay ito namang si Saldico, mga kababayan.
Grabe talaga. Ang lawak, no? Neto nga korupsyon pagdating sa flood control. O, panoorin natin to. Isinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang natuklasan nila sa maanumalya ng flood control projects. Kabilang ang testimonya na si dating Congressman Zaldi Corao ang nasa likod ng 35 billion pesos na flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Balitang hatid ni Joseph Moro. Alam nyo, nakikita ko dito mga kababayan, since nakita siguro ni Saldi ko, no, na, malaki pera sa sa flood control No? Imbis na dumapa kay Bernardo, no, sila na yung sila na yung kumikilos at gumagawa ng paraan, mga kababayan. Diba? Pero syempre, imposibleng hindi pa rin dadaan yung kay Bernardo nun. Diba? Kumbaga, nung nawala siguro si Bernardo, eto nang si Saldi ko ang dumidiskarte, mga kababayan. Nakakita nila Diba? Balas lang nila, mga kababayan, dahil yung Pangulong Bongbong Marcos, no, ibinunyag na sila. No, etong tungkol dito sa mga corruption na to. Tuloy natin. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Grabe, itinuro ni Henry Alcantara, no, si Saldico, na nasa likod ng 35 billion flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, mga babayan. No? Alam nyo, ito, nakikita ko rito, parang tinrider nila, si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya siguro nagtatago na itong si Saldico, no? Tuloy natin. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Saldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, siya mismo naghahanda ng kahon-kahon at mali-malitang pera para kay Ko na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya na-discover ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Eto mga babayan yung sinasabi. No, yung nandiyan po sa isang vlog ko. Ilalagay ko sa baba yung yung link, mga babayan, na kung saan yun nga daw pong bahay, no, ni Ko, no, doon daw tinatago yung mga pera, mga babayan. Grabe, no. Wala daw mga mueble sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Busos, Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, Siko at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hiningin pa namin ng reaksyon sina Ko at Lipana. Okay, so yan mga kababayan, no? So lumalabas, no, yung dati, ang mastermind, parang ganito yung pagkakaintindi ko, ang mastermind dati ay si Bernardo. No, pagdating sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Saldico na, mga kababayan. Matindi. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.